Maing buntag sa atong tanan. Hallelujah. So I believe nga we are so excited to praise and worship the Lord this morning. So before that, manindog tang tanan and let me share this word to you. Nasa Psalms 100 verse 1, for giving grateful praise, shout for joy to the Lord, all the earth. Verse 2, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. So mo nang manganta tano, know that the Lord, He is God. It is He who made us and we are His. We are His people. Ignay mo ang self, I am God's child, no? And the sheep of His pasture. And next, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. Amen. So this morning, no, let's give thanksgiving to the Lord. Enter His gates with thanksgiving. Pasalamato nato siya kay kita buhi patakaron. Hallelujah. Salamat sa banal na dugo ni Jesus. Hallelujah. Let's clap our hands and praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Yes, Lord. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. Was it clear? He has done great things. Our hero of heaven, you conquer the grave, you free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifts it high. Oh God, you have done great. We say. Through every storm, you've been faithful forevermore. You have been greatness, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. You conquer the grave, you free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifts it high. Oh God, you have done great. Above it all, hallelujah, God, unshakable, and hallelujah, you have done great things. Hallelujah, 'cause hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. You've done great things. Was it clear? 'Cause our hero of heaven, you come.
thanksgiving to you, Jesus. Come on, let's just raise our hands. It's a sign of surrender. And this morning, just linger in the presence of the Lord. Ayaw bali-balihay mong tapat. Just close your eyes and just feel the presence of the Lord touching your heart. Right now, just raise your hands. It's a sign of surrender. Hallelujah, Emmanuel. With such gratitude in my heart, I'm here to thank you for all you are. You've been faithful all my days. In every season you remain, and I will enter your gates with thanksgiving. And Lord, I run into your arms, will see your goodness, God, and my lips will sing of your goodness. For your love illuminates my heart, and my lips will lavish praise upon you. For you are Emmanuel, God with us. Come on, declare, God with us. Search my heart, search my heart and make it clean. Erase the dirt with purity. For you resist the prideful, Lord. You call the humble to restore. I will enter, and I will enter your gates with thanksgiving. And Lord, I run into your arms. My lips will sing of your goodness. For your love illuminates my heart, and my lips will lavish praise upon you. For you are Emmanuel. We will sing for your goodness, God. My lips will sing of your goodness. And your love illuminates my heart, and my lips will lavish praise upon you. For you are Emmanuel, God with us. Hallelujah, you are with us, God, Emmanuel. Hallelujah. Come on, just declare that the Lord is with us this morning. The Lord is with you. Whom shall I fear? For you are always near. Emmanuel, I will praise you all my days. Lord, I hunger and I crave. Emmanuel, whom shall I fear? For you are always near. Emmanuel, I will praise you all my days. Lord, I hunger and I crave. Emmanuel,
still my anxious heart. Declare. Take what I have known and break it all apart. For you, my God, are greater still. And no sky can change, no doubt restrains all you are. The greatness of our God. It's been my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Yes, our God. Give me grace to see beyond this moment here, to believe that there is nothing left to fear. It's you alone, it's you alone are high above it all. For you, my God, are greater still, and no sky can change, no doubt restrains all you are. The greatness of our God. Spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. No sky, and no sky can take, no doubt restrains all you are. The greatness of our God. Spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Hallelujah. The greatness of our God. We worship you for who you are. Hallelujah. No one can separate us from the love of God. Oh, there is nothing. And there is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death of this I am convinced to you, my God, are greater still. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death of this I am convinced to you, my God, are greater still. Jesus, no one can separate us from your love. Hallelujah. And no sky can change, no doubt restrains to you, my God, the greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God, and no sky can change, no doubt restrains to all you are. The greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far
from close to you are the greatness of our God. Let's just sing this one more time. That no one separates us from the love of God. There is nothing. Come on, let's just sing this one more time. Hallelujah. That could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. Or greater still, there is nothing. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. The greater still. Father, we thank you, Lord. Come on, let's all thank the Lord for this day. This is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. We will rejoice and be glad. Thank you for this time that God, giving us this time to come to Him in worship. Hallelujah. The Bible says in Philippians 1, I'm sure of this, that who began a good work in you is faithful to put it in completion. Amen. Hallelujah. Unsay gisugdan sa Ginoo sa imong life, iya ginang tapuson. Inay mo dapat ang gisugdan ni Lord nimo, iya nang tapuson. Magkinaunsa man ang kinabuhi, padayon ka mga lagad sa Ginoo, padayon ka magsimba sa Ginoo, padayon tada kay Lord. Walay butang aksidente kung naka sa Ginoo. Walay butang naitabo sa imuha nga wala naibalaan sa Ginoo. Patingon siya, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen? Daily sa life natin, no, we are maybe facing challenges in life, but you know what? No, si Lord ang imong kauban. Can you raise your hands to God? Father, today I pray you touch my brothers, my sisters right now who are watching us online. Our brothers and sisters, Lord, who are listening us on air in the radio station. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray for strength, Lord. Today, right now, I rebuke every discouragement. I rebuke every lies and deception of the enemy. Lord, they will triumph. They will triumph, Lord. They are not victims, but they are victorious. Your word says, Lord, that we are more than conquerors to Him who loves us and called according to your purpose. Lord, in the name of Jesus, right now, receive it right now. Come on, declare sa imong self, in the name of Jesus, I can do all things through Christ who strengthens me. Come on, declare sa imong self, I am blessed in the name of Jesus. I am healed in the name of Jesus. I am victorious in the name of Jesus. I have the strength that comes from the Lord. I am overcomer. Right now, I am blessed. Oh, blessed be your name. Thank you, Lord. We give you glory, O Lord. Holy Spirit, Lord, we recognize you. Come on, I want you to welcome Him. I want you to recognize Him. The Spirit of God is among you. The Spirit of God is upon you right now. The Spirit of God is in the place where you are. The Bible says that 2 or 3 gathered together in His name, He is in the midst of them.
I want you to believe the Spirit of God is upon you. Recognize Him. Tell Him, Holy Spirit, we believe in you, that you are with us. We recognize you, and we allow you to move and touch our hearts. Holy Spirit of God, my heart is open to you. Touch me, Lord. Touch me, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, a mighty hands of praise to the Lord. Come on, pagpakis si Lord. Balag ikaw na isa niya. Come on. Oh God. Hallelujah. Salamat kayo. Hallelujah. Please be seated in the presence of the Lord. High five sa imong tapad. No, inang dagkong butang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. No, declare. I want you to confess, no? Kung kita nga mga alagad sa mga Kristohanon, no, mga taong nangalagad sa Ginoo, no, there is power in our declaration. That is what the Bible says. Life and death is in the power of the tongue. No? Usa sa mga napaminaw na ko nga mga ginagamit sa Ginoo karon nga panahon, sabi niya, your words are bullets. Ang pulong para siyang mga bala, mga bullets. And every time that you confess, it's like a bullet that comes out from your mouth. Amen? Kung mayroon ka, kabalog ka, kapuiki ko, luiki ko, tanawang epekto sa imong self. Amen? But today, I want you to speak to yourself. I am blessed. I am conqueror. Amen ba? The Bible says in the book of Romans chapter 8, verse 37, unsay gingon sa Bible? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. Because of the love of God sa imong life, no, you will always triumph. God will never allow the enemy to triumph over you. You will always triumph over him. Amen? You are always victorious because Christ already disarmed him there at the cross. Walay gahom ang yawa sa imong life. Ganuman, ang gahom sa yawa, makapamuhat sa imo kung ikaw ulipon sa sala. But tungod kay naka kay Kristo, giputol, gibayra ni Jesus ang sala dito sa cross. Iyang giputol dito sa cross. Muna diha kay Kristo, nang yun ang pulong sa Ginoo, matarong ka at tubangan sa Ginoo. Amen? Luwas ka diha, pidaagi kay Kristo. Munang gingon sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabi niya diha, no, it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Amen? Verse 9, yung siya diha, not by works so that no one could boast. Ang kaluwasan, not by works. Kaya kung mayon ka, naluwas ko tungod kay buutan ko, na ako kay Lord tungod kay buutan ko, I tell you, kung ingon ana man ang pamagi sa Ginoo tungod sa itong mga binuhatan, kabuutan, ang kaluwasan o madol ta sa Ginoo, wala gi madol na to. Pero makita nimo dito sa cross, giset sa Ginoo nga example ang kawatan. Sabi niya, karon dayon mag-uban ta dito sa paraiso tungod sa iyang pagtuo. Amen ba? Kung ikaw na pagtuo kay Kristo, the Bible says, it is by faith you have been saved. You have been saved through faith. It is by the grace. Kaya ang grasya sa Ginoo naghatag og kanang gitawag nato og kanang higayon. Grace means opportunity. Daghan man meaning sa grace, but kita walay oportunidad tungod sa itong pagmakasasala. But the grace has given to us. An opportunity is given to us by God, giving grace. It means the unconditional forgiveness, the unconditional mercy, the unconditional love. Gihatag sa Ginoo para ikaw makonect lang yun kay Lord. Kaya kumingon ka, Lord, dili ko maduol sa imo kay makasasala jud ko. Sabi ni Lord, no, it is my grace. May magtulay gid nimo para ikaw makaduol nako. Kaya kung ikaw malaglag sa imong kinabuhi, imong gi-reject ang gi-offer ni Lord sa imo. Kay gusto sa Ginoo ang tanan maluwas. Gusto sa Ginoo maduol tanan sa iya. Muna ang grasya mo gipatigbabaw sa Ginoo, dili ang kasuko niya, dili ang balaod niya, kundi dili iyang grasya para ikaw mabalik sa Dios. Amen? O ang kini nga grasya gipakita niya pinaagi kay Kristo. Muna nga ikaw gako kahit sa unsa tong kahimtang sa tong kadautan,
No, gitagaan ta grasya sa Ginoo nga kita makadawat sa kaluwasan nga mao si Jesus. Mao na nga atong kinabuhi wala na to gihatag sa Ginoo. But ang Ginoo atong gidawat sa tong kinabuhi nga kita nga patay sa sala, mabalik og kabuhi diha sa Ginoo, makabaton og relasyon nga kaniya. Amen. Kung ikaw nakakaron diha, no, tan-aw nimo kag galingon daot imong life, guba makasasala ka. So tiyan ta ka, God give you grace so that you could come to the Lord. Amen? That is the intention of God why Jesus came. The Bible says in John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. It is through our faith na kay Christ. Kini nga faith dili na intellectual, but it's a faith that putting yourself diagid sa Ginoo, nga siya ang imong Lord, siya ang imong Savior, nga ikaw mag-repent gyud sa imong mga sala. No? Mag-repent gyud sa imong sala. Wala ka magdawat sa Ginoo nga nagdawat lang. But the prerequisite for you to have Christ is you have to show it that you are repenting sa imong sala. Ang tinuod nga repentance, mibiya sa sala. And then nagalagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Karon nga buntag, no, do ka mensahe na kabot lang sa kumain. But first, this is the verse that Brother Elliot used the other week, no? While listening to him, kung Lord, grabe sad no, na po yung mga revelation ng mong ginahatag, no? Kay Matthew chapter 22, verse 8 to 14. Kinila sa atong unahon. Just a little time and then we have to go back sa main natin. No? This talk about the coming day of Jesus' return. Kaya ng Bible, and He said to His servants, the wedding feast is ready, and the guests I invited aren't worthy of honor. Now go out to the street corners and invite everyone you see. So the servants brought everyone they could find, good and bad alike, and the banquet hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guest, he noticed a man who wasn't wearing a proper clothes for wedding. Friend, he asked, how is it that you are here without wedding clothes? But the man had no reply. Then the king said to his aides, bind his hands and feet and throw him into outer darkness where there will be whipping and gnashing of teeth. Now you know what? If this is the kind of a place that, no, butangan, where there is gnashing and weeping, it talks about hell. No? Verse 14. For many are called, but few are chosen. Hello? Dapat many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. Now, it is a picture, no, how the kingdom of God has been introduced to every one of us. Hello? Kaya makita nimo, number one, makita nimo din that, no, God give us a great opportunity to all of us. Dati, ang iyautang gina-concern ang mga Israelite, but they rejected. They are the ones who has the invitation talaga. But the Bible says, they are not worthy. Kaya what God did, He opened it to everyone. Amen ba? Including you and me. Apil ka o ako, kitang tanan. No? Kaya nga, the kingdom of God is given to us as a great opportunity nga gihatag sa Lord. The King here represents the Lord. No? Siya, kaya makita nimo ni everyone is invited. Inam tapat, everyone is invited. Ina siya, you are invited to come to the kingdom of God. Hello? They were invited through the message of the gospel. They are invited, hey, the Lord is coming very soon. Hey, there is a good news. The good news is, there is forgiveness sa imong sin. Kahit unsa pa nakadaot, kaya kang pasaylohon. Dili ka malaglag, my friend, because somebody died for you already, and that is Christ. All you have to do is to come to Him, receive Him in your heart as your Lord and Savior. Amen ba? You have to repent of your sin. You turn to Him. You receive Him as your Lord and Savior.
Kaya may mga ginatawag natin mga progressive gospels. They just receive the Lord and yet continue to live in sin. It's wrong. That's a wrong gospel. Kasi ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo nibiya sa pagkinabuhi sa sala. Amen ba? Ha? So there was an invitation that God sent for everyone. Amen ba? Number 2, makita nimo, there are servants proclaiming the message of God. Kaya naigipanggamit ang Ginoo. Maybe imong silingan. Maybe kanang diya sa simbalay, kanang yung leader. Maybe imo ang uncle, maybe imong kuya. Even this time, nagagamit na sa internet, gigamit na ito na as a platform para makadungog ang tanan sa mensahe. God is inviting you to come to His kingdom. Amen ba? Because there will be a day nga ginaset sa Lord na matubang ta sa Ginoo. No? Amen ba? We pay radio station, nagabayad ta. Just to proclaim, wala ta kabalog din namati, wala. Kita nagtuo lang anay namati. Pero kahit siguro namati lang ka, pag mutuo ka, I believe, tungod ana nga pagtuo, makonect yung ka sa Ginoo. Hello, amen ba? No? So, makita nimo, God uses people for us so that we could come to the knowledge of God. God uses people, gagamiton niya para ikaw makadungog sa mensahe. Para ikaw di ka kaingon, one day, Lord, what good be kabalo sa imong invitation na adi ay. No, murag imuhang ipadalaan og, kapantay mo na, kanang padalaan mo kanang invitation through messenger, gibasa lang, pero wala gani reply, gabuan na pagdili. Hello? Ganun ba? Some of us like that, nakadungog sa mensahe but walay digma lang, walang kibo because you are so concerned with your things. You are so concerned with the things that you want to get sa kalibutan nga one day mo ra pong biyan. No? Ikatulod, makita ni mo na diha, no? So verse 11. No? But when the king came into meet the guest, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes of wedding. Grabe, no? And you know what? When I see this verse, it's already, nakita na ako sa kong Lord ba? Daghang mga tao na nasa kingdom sa Ginoo ba? Nangalagad ng gapon, nangalagad na gud sa Ginoo, nag-aapil na sa mga taong nangalagad sa Ginoo. Nakadungog na sa mensahe, nisabay na. Pero ang problema, dili mag-usab. Hello? Remember the prodigal son? Ang iyang old clothes gipulihan. It talks about he is wearing the clothes that comes from the Lord. Kaya ang matagtaw nga modul sa Ginoo nagi-renewal may tabo sa life. Dili pwede nga nangalagad ka sa Ginoo pero padayon gyapon ka sa imong binuhatan nga dili maayo. Kung ingaana man ang imong pagkakristohanon, one day when God meets you, ipagapos lang ka sa Ginoo ba? Wala ko manghinadlok, pero dapat mahadlok ka. Kung nangalagad ka sa Ginoo, nga nagapadayon pagbuhat og sala. Walay bautismo nga makaplimpyo nimo. Bisan pagkapila ka itoslob. Bisan pa og itoslob ka karon ugma nakakwaon. Pero kasi that is just symbols. Pero kung tinuod kang mga lagad sa Ginoo nga nagrepent ka, biyaan nimo mga sala. Amen ba? Tuliro nimo imong life sa pagpangalagad gyud sa Ginoo. Amen? Tanaw imong tapat ina ikaw ang topic rong buntaga. Amen ba? Kay palangga ka sa Ginoo, muning mensahe ni Lord para nimo. Amen ba? Ha? Kaya ang Bible nagaingon, if anyone is in Christ, no, sa Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Makita ang kabag-uhan. Amen ba? Makita ang resulta, makita si Kristo sa kinabuhi nato. Amen? Hallelujah. No? Muna kung nakakaroon diha, nangalagad ka sa Ginoo, pero padayon sa dili mao nga kasi sa life,
Now, I want you to know, ayaw i-justify ang imong kahimtang. Ngamayin ka nga, makasabot lagi si Lord ako. Makasabot si Lord ako. No. Di ka masabta ni Lord. Sapagkat tinuod lang. Ha? Mura kag ginikanan ba? Nga ang anak iyang ibutang iyang kamot ibabaw sa stove nga nagsiga. Sige lang good ma, makasabot lagi ka sa kuan ni ma. Matingala mo na sa mga kanak. Di ko kasabot nimo nganong dili ka gabatiyo og sakit anang imong ginabuhat. Ha? Di na maunak ang imong ginabuhat nak. Maluto imong kamot ana, maputol one day, malaglag na imong kamot. Kaya ingana ba migag makasabot lagi si Lord ani. Kaya ang boton makasabot lagi si Lord ani. So hindi ko kasabot sa imo. Ano man kanang imong ginabuhat kalaglagan ang katapusan. Hello? Mo na nga ang pag-alagad sa Ginoo na ay pagsunod. Amen. Ang tinuod nga mga lagad yun ka Lord, ang tinuod nga higugma sa Ginoo, obey His commandments. Amen ba? Kaya ang commandments sa Ginoo di man bugat. Pag naigugma lang ka sa Ginoo. Kaya nga naman, wala man ta namuhat na kinabuhi nga para niya. Kung imong gidawat si Kristo, imong gikinabuhi, iyang kinabuhi nga naa sa imuha na. Muna kung tinuod nga si Kristo na sa imong life, makabalog yung ka nga, nausab jud ko. Ako naminaw ko sa mga testimony, no, especially sa bagong naka-encounter mo siya, grabe nausab jud ko. Di jud ko pareha ka niya ba? Karon, kay tungod kay si Kristo ang naani mo na. Amen ba? Amen. Kung naay mong tapad, high five day na si Kristo. Kung ikaw na nga tao, nga nakabaton yun o kausaban, nga may nga, imposible mausab ko, pero nausab jud ko. Tungod kay si Kristo may naasa mong kinabuhi. Amen. Muna sa kuha, may nga jud ko, no? Kasi ganun ang experience na ako eh. Pag si Lord lang yun, tinuod ka nga dool sa Ginoo. Nga dawaton ni mo sa imong life, nga mo inkwentro ka kay Lord. Walay taong naka-inkwentro sa Ginoo. Walay taong nakapadool sa Ginoo nga magpadayon sa pagbuhat og sala. O sa makita gyud ang resulta tungod si Kristo ang naniya. Amen? Sadya nga si Pedro nakadool kay Jesus. Unya nakakuha sa daghang kang isda gipadalaginan sa Ginoo. Kayon si Pedro nakaluhod si Pedro. Siya, away from me Lord, I am a sinner. Kay damod kang makadool sa Ginoo, damod kang makailas sa imong kaugalingon nga Lord, makasasala jud ko, nagkinahanglan jud ko nimo pagmaaya. Hello, amen ba? Hallelujah. Kaya kabalo ba mo nga ang pag-alagad sa Ginoo, pagpangalagad kag Ginoong Hesus, usa ka panalangin sa Ginoo nimo. Hello. Kini bitang nakaalagad ta, nakaduol ta kang Hesus, nakarespond ta sa gospel, nakadungog ta sa mensahe sa Ginoo, unya nagrespond ka, kabalo ka, panalangin na ni Lord nimo. Amen ba? Ha? Dili na nga Lord, pasalamat ka nga, nangalagad ko nimo. Dili ganun. Ha? Inom siya, kabalo ka Lord, pasalamat yung ka Lord, kinangalagad ko nimo. Hoy! Dili ngon ana. The more kang mo humble down, salamat Lord, kay gigrasyahan ko nimo. Nga taliwala sa kong kadaot, Ginoo Lord, imo kong gikaluyan. Di ba? Muna sa kasong, He took beyond my fault and saw my need. Imo kong gipasaylo, imo kong gidawat. Kaya nga nakita na ako, bakining pagpangalagad, kining nata sa Ginoo, panalangin ni Lord nato. Kaya kung panalangin man, ayaw abusuhi. Seryoso ha. Amen. Tinod-a. Inam tapad, tinod-a gyud. Oh, walay joke sa pag-alagad sa Ginoo. Ha? First nga message sa Ginoo, nag-una si John the Baptist, grabe mensahe ni John, di ba? Repent, for the kingdom of God is at hand. Pag-abot ni Jesus, repent, the kingdom of God is come. Muna nga, without repentance, no one can see the Lord. Amen ba? Without holiness, muna we could make ourselves holy because of Christ that is in us. Amen ba? Hallelujah. No, Philippians 1:29. No, ako ning kita tulan, serving Jesus is God's blessing to me. Kung nangalagad ka sa Ginoo, inamtapad, kung nangalagad ka sa Ginoo, to panalangin gina ni Lord nimo. Grasya na ni Lord nimo.
kaluoy na sa Ginoo nimo. Amen. Ina mo tapad, kaluoy lang yun na ni Lord nimo. Ina mo kagalingon, salamat Lord kay gikaluyan ko, nga gipanalanginan ko. Kasi sa tunguno na sa mga blessing, mga puro lang mga financial blessing, mga, di ba? Ganon, mabaw kayo na, dili na, result lang na. Pero the greatest blessing that we receive is kanang gikaluyan tas Ginoo nga makaduol sa Ginoo, makadawat sa Ginoo. Amen? That is the greatest blessing that God given us. Kana lang imo ang kinabuhi nga imong nadawat si Kristo sa kinabuhi, panalangin ginas Ginoo nimo nga naman sa kadagang tao ikaw ang naa. Ikaw nga nangalagad na kay Kristo nga nakasanati sa kaayo sa Ginoo. Di ba makita nimo na dili nimo mapahinambog, maluoy gani ka sa mga silingan, mga kaamigo, mga igsoon, mga parinting nga kung kisya bitaw nakailalang ginis Ginoo, nakatduay kung unsay gibuhat sa Ginoo nako, mao pud ni buhaton sa Ginoo. Yes, tinuod maguna. Muna ikaw mismo sa imong kagalingon makayon ka Lord, salamat panalangin gini. Ug ako ning tipigan nga panalangin. Amen ba? Hallelujah. No, basaw na to no, Philippians 1:29. Unsa gingon dia? God has blessed you in ways that serves Christ. God has blessed you in ways that serve Christ. He allow you to believe in Christ. Grabe! Kaya kung masabtan bitaw ni mo ni, damor jud kang mudot-dot sa Ginoo. Damor kang magtarong sa imong kinabuhi. Oy. Kay gialaw ka sa Ginoo nga makatuo kay Jesus. Di ba, di ka maluyan ng mga taong nagtuo kay Jesus pero ang kinabuhi dili mao gyapon, dili na tinuod nga pagtuo. Kaya ang tinuod nga pagtuo makita sa kinabuhi. Amen ba? Ang tinuod nga pagtuo sa Ginoo gitarong ang kinabuhi. Kaya of course, tungod mangod di Kristo nga naa sa tong kinabuhi. Muna ingon ang Bible, God bless you in ways that serve Christ. He allow you to believe in Christ. Grabe talaga ba? Makapatandog sa kasing-kasing. Kaya damor kang muhambol sa Ginoo. Damor kami yung kang Lord, salamat. Jud kayo makasimba jud kas Ginoong tarong. Ha? Murag ubad sa to, ang pagsimba, murag napugos. Ha? Ang worship leader mo yung come on, clap your hands. Pero kung nasabtan mo na, God, allow me to believe in Christ. Now I am serving Him. Now I am worshiping Him. Grabe. Di ka maulaw mo simba sa Ginoo. Di ka maulaw mo istorya sa uban. Amen ba? Kabulog ka si Kristo nag-usab na ko. Hello, amen. Oh, but that is not all. He has also given you the honor of suffering for Christ. Grabe. Kaya dahil kanang atong mga maagian nga mga kasakit usahay, honor na, inamtapad, honor na oy. Ha? Amen. Inamtapad, honor na. Di kay, ang atong pag-alagad sa Ginoo itong hunahuna, wala na yung mga challenge, wala na yung problema. Huy, dili ganun. Ingon si Lord, in this world you have troubles. But tungod kay naka kay Christ, advantage ka. Kung tanang tao mo agig trouble, pariharagutan, nagutas kalibutan, di ba? Parihata. Pero ang advantage lang, kay naa kay Kristo. Naa si Jesus sa imo. Naa si Jesus sa imo. Dapig si Lord nimo. Inom tama, dapig si Lord nimo. Kaya kung nagsuffer man ka karon, naman kay nagyan, dapig si Lord nimo. Ayaw na ano. Pasalamat na lang, Lord, hallelujah. Honor day. Gibiay ko karon, honor day. Sige lang. Okay? Ikon si Paul, both of this bring glory to Christ. Kaya kabalo ka, if you are going to overcome those challenges, it brings glory to God. Kaya nga si James, nag-ingon siya, consider it pure joy. James chapter 1 verse 2, consider it joy when you are going to face trials of many kind. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Without those, kaya nga ang pag-test sa faith, it purifies you. It builds you up. It causes you to have stamina that you could run the race just sa Ginoo. Kaya mga tao bitaw,
Kanang estudyante nga way agi-agi, wala giniagi exam, niya ni pasar. Murag way challenge na. Murag way na ibaluan. Pastor, gabi yun, 4 years akong pag-eskwela ani nga kurso. Wala gyud ko exam na yan. Nya kumusta man? Pasal ka, oh! Nya sa may balaan nimo. Da lagi. Pero kung nade kay suffering, they are like trials and testings. Mag-stretch sa imo, mag-build up sa imo. Kaya mga Kristohanon nga wani agig mga chat, mga talawan og trials, talawag testing, dili refine. Oo, usaging pa na bunsaluon. Oo, dili ma-display. Dili magamit sa Ginoo. Hello, amen. Inaman dapat, serving Christ is God's blessing to us. Amen? So, now, kung ingon ani man nga ang pag-alagad sa Ginoo is a blessing of God for me. Nga iya kong giun sa to, He allow me to what? He allow me to serve Christ. He allow me to believe Christ. Grabe, it's a great privilege. It's a great blessing. So ang question, unsa may akong buhaton nga karon na anak ko kay Christ? Kini gyud inyong buhaton. Kini atong buhaton. Ina mo dapat kini gyud buhaton. Number 1, dapat committed jud ka nga mga lagad sa Ginoo. Dapat you are standing firm sa pag-alagad kay Lord. Amen ba? No? Diri sa Philippians 1:27, unsay giingon ni Paul diha? Yaging na ni mga taga-Philippians. Sabi niya, just be sure you live as God's people in a way that honors the good news of Christ. Because of the good news, you understand the message. You understand that God loves you, that God called you to be His very own. O karon na mo kay Lord, you have to be committed nga mag-serve sa Ginoo. Amen? You have to stand firm diya sa pag-alagad sa Ginoo. Hello, amen? No? Muna kung komitado ka, no? Kung komitado ka, na isa ka verse 3, no? Ephesians 6:11. Tanawan nga verse. Wear the full armor of God. Wear God's armor so that you can fight the devil. Okay. I think sa New King James Version or King James Version, put the full armor of God that you may be able to stand firm. Sa laing word ay stand firm. So that you could stand firm. Oh, kita din mo na kung mga lagat na sa Ginoo, nagidibil. Kung may kang kabalog ka gano'n, pagpadol ka sa Ginoo, mas grabe ang yawa, di ba? Tama ka na? Ang yawa na. Bisa ko pa ka nangalagad sa Ginoo. Wala kanya tanduga sa unang kay amigowan mo. Amigowan mo. Murag katong estudyante lagi nga ni Eskwela Cebu. Unya, ingon ang iyang mama, dong, amping bayak gidong. Kay dito rabak sa kuan, wala na, YSL group dito. Oh. Taghang yawa dito dong, taghang demonyo. 1 semester, balik ang iyang anak. So dong, kumusta man ka dong? So okay naman ito ba? O may mga yawa dito, o may dito. Pero tingala ang mama. Yung anak, nadagko na kayo mga tato ba niya. So dong, wag hindi mo natagbo dong. Kaya nag-uban mo. Di ba? Kaya mukat na nga life. Guba na nga life. Hello? Kaya kanya ito, guba life natin. It's because it was the devil nga nag-blindfold sa ato. But now that you are in Christ, you have the armor of God in your life. Amen ba? Kaya makita mo, so that we could commit, we could fight the enemy, we have to be committed sa Ginoo. Amen ba?
kanang yung pag-alagad bitaw sa Ginoo nga Lord, I tell you, ako ninyo na bitaw. Kini bitaw mga batanon nga na in love bitaw gid kay for the first time. Grabe na, ilaban nila na. O di ka na pang Ginoo nga gugma. Kung tinuod ka na higugma sa Ginoo, dili nimo pwede nga ilaban nimo na. Amen ba? Hello? No? Make a commitment or be committed to live your life for God. Be committed to live your life for God. When you talk about commitment, talagang you are going to stand firm. Walay makapaibot nimo diri. Dili nimo ibaylo sa bisan unsa. Kahit kaya nga si Jesus, demand niya, grabe talaga. If you will not hate your father, your mother, your children, your husband, your wife, even your very own life, you can never be my disciple. Taas kayong demand si Lord. Kaya when it comes sa commitment sa Ginoo, dapat walay karibal si Lord. Inam dapat walay karibal. Oo. Kung dili man gani sugot si Lord nga ang atong mga loved ones may mong karibal sa iya, unsa na lang kana ng mga pagsulay lang? Mga buhat sa panway, mga buhat sa silingan, nga si panaway. Ayaw kaulaw, yung tapad, ayaw kaulaw, do not be ashamed. Ha? Kaya kung komitado ka, ayaw kaulaw, nga nangalagad ka sa Ginoo. Do not be ashamed that you are serving God. Ina matapad, ayaw kaulaw, nga mga lagad sa Ginoo. Ayaw kaulaw, nga nagsimba ka Ginoo. Ayaw kaulaw, nga nagabasa na ka sa Biblia. Ayaw kaulaw, nga musimba na ka. Balag ka tsawan kasi mong dating mga amigo, uy, naudyan ka. Alive na ka. Nana na ka. Ayaw kaulaw. Kaysa pagkatinuod lang, ang imong life, naay sakto, naay klarong paingnan niya sa Ginoo. Ayaw kawilis mga taong wala mga lagad ni Lord. O ayaw kaulaw nga mga lagad ka sa Ginoo. Amen ba? Ha? Sa verse 20, unsa gingon dia? Verse 20. I am full of hope and feel sure I will not have any reason to be ashamed. Grabe si Paul. Wala yung ko'y kaulaw. Wala ko'y rason nga maulaw. I am certain I will continue to have the same boldness as I speak freely that I always have. I will let God use my life to bring more honor to Christ. Oh, grabe talaga. No? Radical ka si Paul. I will let God use my life in the honor of Christ. It doesn't matter whether I live or die. Di mo do, gimakita di mo yung life, gigamit sa Ginoo. Kung tanaw pa ni mo ang context sa kahimtang ni Paul aning nga time, he was in prison. Kahit na priso siya, wag siya maulaw nga na priso nga nangalagad sa Ginoo. Na priso ko tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Wa siya maulaw. Muna kung BI, kantsaw lang sa silingan ni mo, nangalagad na ka sa Ginoo, I tell you, dili worth ngayon mo nang pamation. I tell you, ang imong future nakataya sa imong pagpadayon sa Ginoo. Ang future nimo, ang imong kaluwasan sa unahan, pagbalik sa Ginoo. Hello, amen ba? Ang imuhang future, inamtapad ang imuhang future, nag-rely sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Kaya dapat sa mong kagalingon, komitado ko, dili ko maulaw nga mga lagad sa Ginoo. Amen? I was just invited, like that in the book of Matthew. I was just invited, and now I belong to Him. Kaya di ko maulaw, mga lagad sa Ginoo. Di ko maulaw, inong born again ako. Di ko maulaw. Ano man? Ano maulaw man ta? Kung kaya maulaw ng mga lagad sa Ginoo. Domingong dako, tigsimba.
Tapos bulangan na maingon. Grabe pa kayo dito, nagkita sila sa Kristo dito. Si TG, di ba? Instead nga kanang adlaw ilang ihatag sa Ginoo. And I believe, matang adlaw ato ihatag sa Ginoo. Kung wala tang gidesign si Lord nga magkinabuhi diha. Ang purpose sa Ginoo sa life sa tao, gi-create niyang tao para gid sa iyang self. Amen ba? Hallelujah. No? Maybe first time ka nga na-dream, kag isuga ng pastor day. Ay, bro, gagabukal akong sulod. Kaya ako mismo ba makain ko nga Lord, pribilehiyo kayo. I tell you, gabi akong kalipay ba? Nakita na ako akong mga classmate. Nangalagad na sa Ginoo, napakoy gipangutan. Hoy, kamusta? Maayo kay naga. Siya nga, well, napresensyahan ni Lord. Imagine mo na. Di ka malipay. Ang ilang kinabuhi ka niya doon na unsa. Pero karon na kay Kristo, nangalagad na. Kaya classmate, padayon. Nakay paingnan. Amen ba? Ayaw kaulaw. Di tangay maulaw. Wala mo mga lagad sa ako. Wala mo mga lagad sa pangalan ng Eklesiya. Wala ta na nangalagad yun ta sa Ginoo. I don't care. Basta si Lord lang atong gialagaran. Amen ba? Ha? Amen ba? No, 1 Peter 4 verse 16. Sige nga diha. But if you suffer because you are a Christ follower, don't be ashamed. Inang tapat, ayaw kaulaw. Mas maulaw sila. Kaya wa sila mga lagad sa Ginoo. Diba? Don't be ashamed. You should praise God for that name. Amen? Huy, si Kuan ba? Takdan. Nasyuang na. Praise God. Kung itawag kong buang, nangalagad sa Ginoo. Somebody call me, I don't care. Padayon ko mga lagad sa Ginoo. Siya nag-usab sa akong life. Iya kong gitagaan, gipasaylo sa akong sala. O karon siya nagamit na ako. Dapat ganun tayo ba? Gabi to nga statement ni Paul, no? Whether live or die. Ha? Again, ato tong istoryahon, ato tong i-recite nga verse. No? Verse 20. Unsa gingon diha? Sabi niya daw, I am full of hope and feel sure I will not have any reason to be ashamed. I am certain I will continue to have the same boldness to speak freely that I always have. I will let, everybody read this one. I will let God use my life to bring more honor to Christ. It doesn't matter whether live or die. Hindi matapad ayaw ibaylo si Lord. Mga lagad ta. Live or die. Amen ba? Bahala pag tigbaso na imong gilingkuran. Imagino ni mo, naging mga tao ba? Gigamhan ba? Gikabay ag panuway ba? Di man na normal. Instead, si Lord unta, lahi ang nagkabayo. Miski nangalagad na sa Ginoo, kauban sa pamilya, lutuson. Mintag yawa mo yung kita na, I worship you, o Satanas. Nga na, bunalin yun na. Pero nag-worship na sa Ginoo, dapat malipay ka. Ginikanan ka, malipay ka. Oy. Na imong anak, wala akong anak, nangalagad na sa Ginoo. Akong anak, gabasa na sa Bible. Dapat mo support, dapat padayon na. Unsay maayo da, apilami. Imbis kaya ang yawa ray galutos. Ikaw naman noon, nga suppose ikaw ang taginikanan, ikaw ang mag-una nga mga lagad sa Ginoo. Hello, amen. Remember, ayaw pangalagad sa relihiyon. Pangalagad sa Ginoo. Ang Ginoo nga giingon sa pulong sa Dios.
giingon sa Biblia. Amen ba? Amen ba? Because it is God's blessing to serve me, to serve Him. Amen ba? Unsa to? I will be committed. I will stand firm sa pag-alagad kay Lord. It is a blessing ng alagad kay Lord. Not only nga naka kay Lord, but magpagamit yung ka sa Ginoo. Na? Amen ba? Kitang tanan, magpagamit ta. Kaya nga si Paul siyang, I am bold as I should before. Karon kay gi-persecute ko kayo, bold pagyapon ko mo istorya. Kay kitang tanan gyud mao gyud ni. Ikaw suga jud ka. Mo istorya jud ta, mo telta sa uban nga mga lagad sad sila sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo maayo sa akong life. Iya akong gipasaylo, namatay siya sa cross tungod kay iyang gibayran ako sala. Karon iya kong gidawat na ako kaniya, gilimpyuan ko. Gipasaylo ko sa Ginoo. Bro, ikaw kinahanglan ka Ginoo, kinahanglan ka ni Christ. Kinahanglan ka mudo siya, kailangan ka mudawat niya, muto siyang gibuhat sa cross. Kailangan ka mag-repent sa imong sala. O mutalikod ka, o mga lagad ka sa Diyos. Hello, amen. Kaduha, kinipod siya. Not only that you are committed to God, but live a life, ngayon sa man, that honors Christ. Not just being committed, but live life that honors Christ. Kinabuhi nga naga-honor kay Kristo. Unsa man na, kinabuhi nga nagpakabalaan ba? Si Kristo may atong nagpakabalaan nato, di ba? Si Christ ang nagbalaan nato tungod sa iyang pagpuyo sa tong life na himutang balaan. Kay gibalaan naman ta sa Ginoo, magkinabuhi ta diha nga kahimtang. Amen ba? Gipasaylo naman ta sa tong mga sala. 1 John 1:9, unsay gingon diha? If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us. Gipasaylo ka. Dayon iyang gibuhat, and cleanse us from all what? Unrighteousness. Kaya kung nana ka kay Christ, gipasaylo ka, wala kay gipasaylo lang ka ni Lord. Gihinluan pa jud ka. Muna karon kay naka kay Christ, maglakaw ka nga hinlo. Amen ba? Pag kinabuhi ba nga balaan? Magkinabuhi ta nga tarong, balaan. Diha gyud sa Ginoo. Remember that our life, how we live our life reflects the God that we serve. Remember that one. Kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo, bisag di ka mo istorya, makita sa imong life. Muna nga daghang mga tao sa pamilya, sulod sa balay, kay nakaduol ka sa Ginoo na, nangalagad na ka kay Lord, nakainkwentro na ka, no? Na yung side lisod, i-istorya sa ila. Pero ang imong kinabuhi, nga nausab, sila makaingon, nausab siya. Kay mabasa nila ang imong kinabuhi nga naa kay Kristo. Dati di ka panghugas plato. Ha, amen? Pastor, di ka pamati sa kong wali. Gawas, wali ang pastor. Di ka pamati. Ay na sa sila wali, panghugas sa plato. Kaya wagi ka panghugas plato dia. Panghugas plato dia, panlimpyo. Makulat sila kung anak, panlimpyo na lagi. Labon sa una, magkaon ni, pang-itsa lang plato, just baso dyan sa lababo. Karong gapang maako na dirima. Relax lang ka, di ba? Mayroong mama noon sila kadong. Tungod na sa Ginoo nga nasa akong life. Di ba? Mabless sila. Hindi kay nananawag sa ako, Noel, saban. Sukad bitaw nga akong anak na sa inyo, gabi na kay kauli. Kabalo ka, Noel, akong anak na sa imo? Iko, ano na sa ko, ngano, nausap, barag ito, nalipay unta ko ba? Dili, gabi na kay kauli. Di pag yun mo uli, usay, bisan asa na matulog. Ikaw, kisip mong anak, kisip mong anak si anak. Ito, agoy, kamo gapakauaw kamo ha. Na naman kamo sa Ginoo, napurisyo na nun yung ginikanan. Nalipay pa man na unta ko. Magkaroon gani, hangtod karoon, ano kita?
Pahinaykan po. So, gamiton ang simbahan. Pagtarong mo Amen ba? Magtarong ta. Amen. Magkinabing balaan. Amen. High school pa, uyab-uyab. Nangalagad naman kata, nag-repent naman kata. Ayaw sa, Sir Gugma, magkikiko. Gugma? Di mo na gugma na. Kaya tinuod ka gugma, makahulat, di ba? Murag si Jacob, 7 years ni hulat. Pagabot 7 years, di pa mo nagyapon mo, 14 years. Muna yung true love can wait. Pero pastor, gabi, mag-40 na ako, pastor, wala pagyapon. Fasting na day. Ampun na yun, Lord God, asa na? Pero kabalo mo, balik kita ha. Gi-create ka sa Ginoo sa purpose. Kanang mga butanga, dugang na. Ang kalipay nato, dili tungod kina. Ang kalipay nato, tungod kay nagabuhat sa tong katuyuhan sa Ginoo. Amen ba? Ayaw ka discourage. Ojo ko na minyo, ako na minyo. Hoy, pag-abot sa langit, di na gani mo mag-ilhanay anay mong bana. Ano yung sa pulo sa Ginoo, di ba? Di na mo mag-ilhanay. Sa ato pa kana, di na sa kalibutan. Pero ang imong mailhan, mga taong imong nadala sa Ginoo. Muna yung mga bunga nimo. Grabe. Salamat sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Okay ra mo diha. Ini mo tapad ipakita sa imong kinabuhi. Ipakita sa imong buhat. Ipakita sa imong pagkinabuhi karon nga ikaw na Ginoo na sa imong kinabuhi. Amen ba? Kung ikaw kaniadto tikasan sa timbangan, bungkagan ang atimbangan, atsahan ninyo na ang atimbangan, pagpalit og tarong atimbangan, dili mo panalanginan sa Ginoo. One time, nag-drive ko pag-abot sa usa ka lugar na namaligyag mani. Mani, kung palitag mani. Ingko asay mong taksanan dong. Siya, naro sir. Ingko nga, tanawon na ko ang sulod. Siya, sir, tanawon na ko ang sulod. Butangan niyang mani ko. Ayaw! Wala sa'y sulod. Hinahinay niya takilid iyang sudanan, kanang iyang lata. Pagkahunta ko, na chinilas. Nga nakabaga. So yung lata nga nakadako, na chinilas gusto nga. Ingko nga, Brad, di yung ka panalanginan sa Ginoo na imong ginabuhat. Oo, ayaw. Ingana mo ko sa una. Ayaw. Panalanginan ka sa Ginoo. Inam tapad bi ayaw na panikas, ha? Mga anak, ipang uli nyo na sukli. Ha? Kasuguon mo sa iyong mama, usay, way sukli na. Ipang bulsa ninyo, dili na. Ha? Sa Bible ra ba, ang dili bag-honor sa ginikanan, ang reward bitaw? Mubo o ginabuhi. Mama, raman sila ko, hoy, may pagsalain kang tao kasi mong ginikanan. Kaya ang pulong sa Ginoo gaingon, honor your father and mother, for this is the kind of commandment that has a promise, so that it may go well with you and you have long life on earth. Grabe na. Ang pag-honor sa ginikanan, makapataas sa kinabuhi, ug maayo nga life. Maayo pagid nga life. Pero kung bahis ka nga tao, di ka ga-honor sa imong ginikanan, imo pang ginakawatan imong papagmama, ingon ang Bible, short life. Pero pastor, ganun ako lagi, gawa ko sa mataas ang kinabuhi. Pero dili well nga life. Pili ka short or taas pero gatinga, gaantos. Pangit, di ba? Kaya mag-honor na lang, amen? Kung naman dia sa inyo, naka-encounter na ka sa Lord, nag-grudges, istorya yung gikan. Pakipasaylo. Pasaylo ako, ma. Sorry kayo. Makita yung mamalagi, ako anak na usab na. Hello, amen ba? Ha? Hallelujah. Makita sa kinabuhi, ha? Yung tawad, makita sa kinabuhi. Makita sa kinabuhi. Mapaminawan sa mga istorya. Ha? Kung nangalagad sa Ginoo, mapaminawan pod. Grabe oh. Nangalagad sa Ginoo, pero grabe.
Scammer yapon. Pagtarong, Brad. Ha? Pagtarong. Dili mag-reflect si Christ sa life ni mo, ana. Makita sa imong kinabuhi. Hello, amen ba? Na si Christ imong kinabuhi, pero imong uyab, tagduha, tagtulo. Nga may po yung kag, you're the only one. Kantahan mo kayo, you're the only one. Di ba? Nga, nangalagad ka sa Ginoo. Nga, mag-worship pag ka. Nga, gabi siya do, wala guilt. Hello, amen ba? Nagwa man na, why na igo ron, mga buutan, mga tao karon. Hello. Eh naman dapat makita sa kinabuhi. Amen? Philippians 1 verse 9 to 11, tanawagan ini nga verse ha. Unsay gingon ni Paul. This is my prayer for you, that your love will grow more and more, that you will have knowledge and understanding with your love. Kini nga pag-alagad sa Ginoo ba? Nga makita sa imong life, nga ikaw day kabalo na ka. You have the knowledge of God. Kigabasa ka sa pulong sa Ginoo. Na-transform ang imong life, na naggugma sa sulod sa imong kasing-kasing. Next verse. That you will see difference between what is important and what is not. Karon nga time nga nakalagad sa Ginoo, makabalo na ka unsay mga priority sa life. Ha? Dili na tong puro lang lingaw-lingaw, kundi nagabuhat na kag unsay dapat, unsay prioridad. Insya, what is important and what is not, and choose what is important, that you will be pure and blameless for the coming of Christ. Ang pagkinabuhing tarong balaan is what? Important. Inam dapat important. Ha? Lagad na ka sa Ginoo, worship na ka sa Ginoo, kusugya mo ka mong tanaw porno. Hoy! Ayaw pag-apo sana. Mupatay na sa imong worship. Next verse. That your life will be full of many good works that are produced by Christ Jesus to bring glory and praise to God. Diba? Ang imong life will produce full of many good works. Everybody say, many good works that are produced in Christ. You reflect the life of Christ in you. Kaya nga, yung Spirit ng Lord na nasa life natin, importante yan, suod di mo na. Importante na, Holy Spirit, Lord, I thank you that you are in me. Lord God, I submit myself to you. Amen ba? Holy Spirit of God. Muna nga, kabalo mo, the Holy Spirit will help you because He is a helper. Muna, when you read the Word of God and you want to apply the Word of God, the Holy Spirit will help you. Muna, kailangan ka mo basa, kailangan mo i-meditate ang Word, kailangan ka mamati sa Word. Like what you have read this time or what you have heard this time. Holy Spirit, tabangi ko ani. Tanggalan ni sa akong life. Dili ko gusto ani magapos. Tabangan ka sa Holy Spirit. Kay mo na yung trabaho sa imo. Amen ba? Hallelujah. No? You can surely do it. Ina man tapad, makabuhat lagi ka. So to number 2, live the life that honors Christ. Your life is the reflection of the God that you serve. Muna nga mailagid, makabantay sila sa imo. No? Labi na gyud no? Listen, pamati pagmayo. Labi na gyud pag nanata sa Ginoo. Dili malikayan. Listen, dili malikayan na yung mga tao nga wala pa ka kay Lord, imuhang nabikil. Or ikaw nabikil. Pero karon nga naka kay Lord, katong kinabuhi nga nabikil,
usabay ito nga imong gilansang sa cross. Amen ba? Unya karon kay na kay Lord. Unya siya po na kay Lord. Nagkita, hala ka. Anak ka ni Lord, anak ko ni Lord. Kamu dapat magpaparts. Kamu dapat magdinasigay. Di ka imbes kinangalagan mo sa Ginoo, magsimog sinipatay. Dili na karakter ni Christ. Hello, amen? Dili na siya kabubuton sa Ginoo. Oo. Yaw-yaw. Maritis ko. Di ba? Ayaw. Ayaw na. Muna nga sa Bible na ginabutang diya, yung overlook an offense. Overlook an offense. I tell you, na yung mga tao jud, dili ni mo mapugan ang mga tao mo storya og against. Pero pwede ni mo kontrolon imong self. Ngayon ka, well, di ko na paminaw. Dili na ko na naugan nga mga level. Kana ma-offend ko kasi yung offense talaga, subtle kayo na. Wala, ang offense will always produce negative. Kaya yung mga negative, dili gyud galampos. Mawagi na. Kaya ayaw ibaylo ang imong future sa unsay buhaton sa Ginoo, unsay imong mahimo para kay Lord. Kay pagpagamit mga kas Ginoo. Ang butang nga gi-ready ni Lord sa imo, ayaw ibaylo sa mga ichiburichi na stapin. Ayaw na. Amen ba? Amen? We have to come to maturity sa mind natin. Like I mean, me this week I have talaga somebody allow me to read a message. Yung message namin para sa ako talaga. Okay rin ang message, general message sa usa ka dako nga group. Pero usa sa ilang mga kauban nagpabasa sa message. Pabasa na ko. Lo, ba? Naka-message sila sa ani sa imo. Lagi bro, tingala kay ko lagi. Akong na yun. Lahi di kung imo sige meditate no. Kay magsigig. Ang yawa magsigig istorya sa imo ba? Magsigig labay mga question. Lagi. Ngisi-ngisi ba siya sa imo ato? Mag-greet ra ba? Mag-like pag yun, mag-quit. Power! Pero behind the back, congratulations, Pastor Ian. Pero behind the back, murag akong guno na magtanong siya, nigamay ko siya kayo? Bisita siya akong tanong siya, nigamay ko siya. Pero ako, no. Dili na nako bitaw ka ng, tagaan paghigayon ba? Ang yawa sa kung huna-huna. Kang yawa, basta na kay offense, magsigig hong-hong. Agoy. Giliba ka. Agoy. Kumpiyansa kay ka. Yan mo ba naman siguro na? Muna siya. Kaya ayaw pamati. Paminaw sa unsay giingon sa Lord sa imo. Kaya ang pulong sa Ginoo kanunay nang mo suppress sa mga noise sa mga demonyo. Listen, ang voice of the word of the Lord will always silence the voices of the enemy. Hello, amen? Pero pastor, kung ang sabaan kisa ako, pastor, akong asawa, sige, yaw-yaw, inganin na lang mga bana, na ibagong na-discover na ako. Sa diha nga gibuhat sa Ginoo ang babae. O siyang gibuhat, iyahang gipakatulog si Adan. Deep sleep si Adan. O sa diha nga natulog ng pag-ayos si Adan, giibtan sa gusok. Wala takabalo giunsag buhat si Lord. Kini atong mga asawa, wa gitakabalo. Muna di kita bana nakita mo nakailan ako sa asawa, nakasabot. Hay,
Tulog ka, Brad. Muna nga, when it comes sa mga yaw-yaw, ang kuno na nato, di nato kaya. Di ba ang Proverbs 31? Di ba? Ingon siya, my son, do not give your strength to women. Spend your strength to women. On those who ruin king. Huy, ang mga babae, kaya mo pull down og mga king. Ingana sila ka-powerful. Muna kung anak ganin siya, itong labi, itong asawa. Ito, mga asawa yan. Mga asawa, inganin lang. Mga bana. Ha, inganin itong buhaton. Sikrito. Matulog na ta. Tulog ta. Magyaw-yaw ka na. Matulog na ta. Asa, matulog ko. Kaya nga naman, sa diha nga gibuhat sa Ginoo ang babae. Ang lalaki gipakatulog ni Lord. Muna, daghan usahay problema sa tong asawa. Yaw-yaw sa tuaw niya, maglisod tag sulbad, ikatulog na to na. Amen ba? Para way gubot. Pag mata nimo, isa man kamay lab, nawasan na ka. Hello? Ano niabot man ta diha? Okay, number 3, the last one. Tanawa lagi, na last 10 minutes lagi ko. The last one. Ha? The Lord has blessed me, di ba? Serving God is a blessing. So siya kung dapat buhaton, what must I do? So number 1, make a commitment to stand firm sa Ginoo. Number 2, live the life that honors Christ. Katulo is, have a Christ mindset. The Bible says we have the mind of Christ. Tama? Nana ka verse, but we have the mind of Christ. Di ba? O sa klase ng mindset, pastor? Mindset that God has blessed me. Amen. A mindset that it is a blessing that I serve Christ. It is God's blessing that I serve the Lord. It is God's blessing na anak ko dali. Kaya whatever situation sa life, unsa may hungong, unsa may atak sa kinabuhi, unsa may problema, ayaw ibaylo ang pag-alagad sa Ginoo. Ha? Amen ba? No, Philippians 1:9, sabi niya, God has blessed you in a ways that to serve Christ. He allow you to believe in Christ. But this is not all. He has given you the honor of suffering for Him. Kaya kung na may abante na may kalisod sa kinabuhi, allow, no, keep honoring Christ. Sa imong paglahutay, you are honoring Christ. Kanang gibiyay-biyay na ka nga kakasumbagaw na kay ka, pero may kag, di nalang dyan kumuso ko, Lord. You are honoring Christ. Kabalik kaso na kay ka, peace. Praise the Lord na. You are honoring Christ. Maka self-control na ka, you are honoring Christ. Sa una, butangan mong ginanay mo ba? Bay, makumi mong ginanay mong aping ron. Pero dili na, because you are in Christ. You are honoring Christ. Amen. Kaya si Paul, yun kay si Paul, even sa ako, mamagyapon na akong agir. It's a great blessing to serve God. Maunin siya dapat ang nasa tong mindset. Nga ang kalipay nimo dili tungod kay wala kay problema. Dapat ang kalipay nimo tungod kay naa kay Ginoo. Dapat ang kalipay dili tungod kay wala koy problema. Dili tungod kay wala koy suffering, kay ang suffering dai naa na siya. Ang kalipay nato dili tungod kay wala tay mga challenge. Kundi ang atong kalipay nga naa gid ta nangalagad ta sa Ginoo. Naata kay Lord. Amen? Ini mo tapad, usabay mong panghunahuna. Nguna, when there are trials, there are testings sa life, pasaro na to na. Why?
Na mga butang ginabuhat si Lord. Na mga butang nga ginabuild up si Lord. Kaya, Philippians 1, verse 2, ang sige kung diya, for to me, to live is Christ. To me, to me, the only important thing about living is Christ. Kitang tanan ba? Kana lang nga verse. To me, the only important thing about living is Christ. Kung kana man galing, ingon si Paul, and even that would be for my benefit. Kung nangalagad ko kay Jesus, pagmamatay ko, wow, ginansya kayo na. Nindot mamatay pag nasi Christ akong life. Kaysa mamatay ka nga way Ginoo. Ingon palagi ni Manoy Rubin, naman sa Bible, pag mamatay ta, duha ka pultan. Kinabuhing walay katapusan ubang sa Ginoo o kinabuhing malaglag dito sa impyerno. Muna, before ka mamatay, dapat si Kristo na kanunay sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Can we stand on our feet? Hallelujah. Hallelujah. Can you raise your hands to the Lord? Amen? Karong buntag ka, I challenge you, make a commitment kay Lord. Bunugay mo kagalingon. Ang gamito ng word, bunugay. I mean, make it real. If you, kung lalaki ka, magpakalalaki ka sa imo ang pag-alagad sa Ginoo. Oo. Pangalagad ka tinuod. Biyay ang pagkinabuhi nga sala. O usabay mong mindset. Nga ang pag-alagad di mo sa Ginoo, panalangin ngagikan sa Ginoo para nimo. Ayaw na nga gipugos ka pag-alagad. Kundi ang pag-alagad sa Ginoo, panalangin na ni Lord mo. Kinabuhi na ni mo eh. Hallelujah. Come on, just raise your hands to the Lord. I challenge you this morning, make a commitment kay Lord. Na si Lord God, I am committed to serve you all the days of my life. I want you to use my life, Lord. And Lord, I repented of all the things that I have committed against you. Lord, biyaan ko ni nga klase sa mga bisyo, kini nga sala, kini nga kahimtang. Puyan ako, Lord, kinabuhing pagkabalaan na ay kahadlok sa Ginoo. O Lord, mindset nako nga kini nga pag-alagad, pabor ni nga imong gihatag namo. Panalangin ni Lord nga imong gihatag namo. Dili nako ni bangay-bangayan. Importante ang pag-alagad, pagpangalagad sa Ginoo. Inang Ginoo, gamit ako. Gamit ako. Sama kay Pablo. Gamit ako. Para sa imong kaymayan. Mahimuot ka, Ginoo. Hallelujah. Come on. Thank you, Lord. Hallelujah. Kanimo ang tanan. Come on, just close your eyes. Just raise your hands. I want you to expect something from Him. Expect from the Spirit of God. Maybe some of you namati ka sa radio station. Expect in a Holy Spirit. Confirm your word. Touch my life. Draw myself to you. Draw myself to God. I want to live life with you, Lord, with your presence in me. Oh, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I praise you. Come on, praise Him. I thank you for saving me. Pasalamati si Lord. Nga gipanalanginan ka sa Ginoo na mao ang pag-alagad niya. Ayaw kinabuhia ang pag-alagad nga walay kahadlok sa Ginoo. Alagad nga na higugma sa Ginoo. Hallelujah. Oh Lord, I feel the presence of God. Holy Spirit. Yes. Oh.
Yes, there is none like you. No one else could touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, there is none like you. Oh, Lord, there is none like you. No one else could touch my heart. No one else could touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Mercy falls like a river wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Everybody say to him, oh, there is none like. No one else could touch my heart. No one else can touch my heart like you do. Search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Come on, Father, in the name of Jesus, you hear every prayer and commitment that the people has uttered. Today, Holy Spirit, I pray, as what your word says, that your strength is perfect in our weakness. Kaya Lord God, we surrender our lives to you. Surrender my life to you, Lord. Surrender our lives to you. If you're a first-timer karon nga morning, and hadlo ka nga wala, nga maimpyerno ka, kabalo ka nga makasasala ka, I tell you, God loves you. God wants you to repent. God wants you to be with Him. If you are that person, I just want you to raise your hands. Maybe some nasa simbalay. Just raise your hands. Ay kabad, ay kadlo. Kung ang simbalay leader, mag-pray siya sa imo, ha. I want you to sabat the prayer. I want you to follow the prayer. Ina si Lord karong buntagan na, Lord, salamat kay imo kong gigugma. Taliwala nga ako makasasala, Lord. Mangayo kong pasaylo. Magrepent ko. Undangon ako, Lord, ang kinabuhi nga magkinabuhi sa sala o dili wala ikaw. Karong buntaga, Lord, ako kang ask mupuyo ka sa akong kinabuhi. Ako kang gi-receive sa akong kinabuhi. Nga Ginoon ako og akong bugtong manluluwas. Ginoo, mga ikong pasaylo og akong gidawat yung pasaylo. Karong buntaga, Lord, ako imo na. Ikaw ako na. Alagaron ko ikaw, Ginoo, hangtod sa imong pagbalik. Hangtod nga imo kong kwaon. Lord, mga lagad ko nimo. Holy Spirit, Lord, giyahay ko kanunay. Kinabuhi nga nay kahadlok sa Dios. Kini Lord akong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. If you're a first-timer, kung first-timer ka, I encourage you, connect dyan sa simbalay. The reason nga nung nagasimbalay mi, para, matagag higayon ang tanan. Nga, wala na yung rason nga dili ka makapangalagad sa Ginoo. Say mo God, layo ang simbahan. No. Sa Bible yun, makita nimo duha kung tulo magisgot siya ngalan, nasa taliwala.
Sa panahon ni Jesus, ingon siya ang pagsimba, wala na mag-isgot sa building, wala na mag-isgot sa lugar. Ang pagsimba, dawaton sa Ginoo, ang simba sa mga taong naipagtuo kay Kristo. John chapter 4. Espiritu kamatuoran, naipagtuo diya kay Kristo. Kanang tawhana nga naipagtuo kay Kristo, munang mga tao, espiritu o kamatuoran, munang mga tao, nga nagsimba nga ginadawat sa Ginoo. Muna kahit naramo sa inyong balay, namo sa mga parke o namo sa mga lugar nga inyong natapukan, kanang asimba ginadawat sa Ginoo. Kung akong gideclare nga ang Ginoo magpanalangin nyo kanunay, ubanan mo sa Ginoo. Di mo talikdan sa Ginoo. Sa inyong kahimtang, I pray, mag-rise up mo pagmaayo. Amen? Amen? Hallelujah. O karon pod nga buntag, no? I want you to read the Bible in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ingon siya na, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kadang mga butang nga atong na-acquire sa life, abilidad gihatag ni Lord nimo mo nang niabot na sa imo. Kaya ang Bible lang yun, remember the Lord. Kaya how are we going to remember the Lord? Just be faithful sa word sa Ginoo. Amen? Ha? Muna nga kita nag-practice taani because we believe the word of God na nagaingon siya, no, ang atohang paghalad, ang atohang pagbalik sa butang nga iya sa Ginoo, no, maghatag sa ato og proteksyon o mag-ablipod sa daghang panalangin sa Ginoo sa life. Muna nga sa panahon ni Jesus, na ay nagsulay sa iya, no, is it right to give taxes to Caesar? Ang gingon ni Jesus mao na gini, give to God what is due to God, and give to Caesar what is due to Caesar. Kaya sa imong pagsimba karon, kabalo ka sa sulod sa imong kasing-kasing nga naay butang nga nanimo nga para gid sa Ginoo. Amen? I want you to honor God ana nga giving, no? Give your tithes, your offerings, that is a giving that brings honor to God, no? And also we have that gifts of the temple, no, napatay mga project karon nga time kay namatay na palit nga property nga atoang one day na to matukuran nato sa ato ang building para makita ay punta din nato sige pangabang, no? Muna karong buntaga we have to give. Amen ba? No, para sa mga naa sa radio stations, natay GCash account. Mo ni ang GCash account 0956-8269-715. 0956-8269-715. Ang isa 0956 gyapon 230-2018. 0956-230-2018. No? Ang Ginoo magapanalangin. Mag-pray ko, Father, this week, your people of God has the favor that comes from you. You continue to bless and increase every one that are faithful in their giving. Those gives their tithes and offering, you promise protection. I pray for protection over their lives throughout the week. Lord, imong protection, imong favor, mag-auban kanila. I pray for open doors sa tanan. Bless sa mga ecclesians. Bless mo tanan ng kapamina. Lord, ang imong kamot, Ginoo, mag-auban kaniya. Kama sa matag usa, Lord God. Ang imong himaya, Lord, mo'y kanunay magatabon kanila. Mahimo silang mga tao, Lord, nga makita ka sa ilang kinabuhi. Lord, in the name of Jesus, padayon ka, Lord, mag-uban sa imong katawhan. Ilang mga desisyon proteksyonan. Lord, ang ilang pamilya, panginabuhi, mag-auban ka kanila. Salamat kayo, Lord. I release your blessing to everyone nga namati, nabinaw karon, nidawat sa imong pulong. In Jesus' name, amen and amen. Oh, God bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious. High five sa imo ang kauban sa network. Kauban sa cell group. Lamano, high five. And
Dumating na siya. Sige, imong kauban ina. God bless you. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless you. God bless you this week. In Jesus' name I pray. Amen and amen.